Hi guys! Welcome! Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin ngayon kung anong energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin niyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Give me the message for collective. Anong mensahe pinararating sa'yo? Anong energy ng person mo? Okay? Ano yung kanyang nararamdaman? Ano yung kanyang mga plano? Ano yung kanyang balak para sa'yo? Okay? Tutungo ba siya sa'yo? May pagkilos ba to? Tingnan natin kung ano yung mga lalabas sa card na to, kung ano yung sasabihin. Ayan. Give me the message. Ano yung mensahe? Anong energy ng person mo? Give me the message. Anong energy ng person mo? Ang kumawala. Meron ka ditong Ace of Wands reverse. Ten of Pentacles upright. Meron ditong The Hermit. Death. Reverse. Seven of Pentacles. King of Wands reverse. Give me the message. Ano energy ng person mo? Five of Cups reverse. Knight of Swords reverse. Okay. Tingnan natin kung ano yung karagdagan, informasyon. Give me the message. Okay. Page of Pentacle. Bottom of the Page of Pentacle. Okay. Ace of Wands, Page of Pentacles, and King of Wands. Meron kang person dito na Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra, and Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Nakikita ko dito sa Ace of Wands reverse dahil lumabas siya nung naka-reverse. Nag-aalinlangan to. Nag-aalinlangan. Ayan. Nag-aalinlangan tong person mo. Pero ganun pa man, kahit nag-aalinlangan to, meron siyang mga pinaplano. Meron siyang pinag-iisipan. Ayaw niya maging pabigla-bigla dito sa desisyon na gagawin niya. Nagigitong maingat. Okay? Yan ay nakikita ko. Pinag-iingatan niya.
Pwede rin sabihin pinag-iingatan niya yung gagawin niyang hakbang para hindi siya magkamali. Okay? Kasi nafe-feel ko dito sa Ace of Wands reverse, meron tong pinag-iisipan. Kasi nagiging siyang maingat dito sa Page of Pentacles dahil sinabayan siya ng Page of Pentacles. Meron siyang ginagawang hakbang or sabihin natin na meron tong pinaplano na kung saan yung hindi ka mapapahindi dito sa kanyang i-offer para sa'yo. Kasi ayaw niyang maging abusado or sabihin natin ayaw niyang maging pabigla-bigla. Gusto niya, haharap siya sa'yo ng wala kang maibabato. Okay? Ito yung iniisip ng person mo dito. Tingnan pa natin. Ten of Pentacles. Upright. King of Wands, reverse. Temperance. Ito yung gusto niya mangyari. Si Ten of Pentacles. Yung bang buo ang pamilya, masaya kayo, nagkakaisa kayo, may tapat sa bawat isa. Kumbaga, pagkakasundo, maging masaya yung pamilya nyo. Kung kayo man meron ng anak, gusto ng tao na ito yung pag-aayos. Maging masaya, tulad ng Ten of Pentacles, okay? Pagkikitang muli, maging okay na ang lahat, walang problema, masayang nagsasama. Yun yung gusto niya. Yun yung kanyang iniisip. Yun yung kanyang binibisyon sa connection na to. Kaya lang, nakikita ko dito, inabuso ka. Inabuso ka ng person mo dahil lumabas siya ng naka-reverse King of Wands. Yung tipo na wala ka dito, sabihin natin, ito yung mga pinaplano niya, pero hindi siya kumikilos, okay? Ito yung pinaplano niya, pero wala siyang kilos na ginagawa. Kasi itong tao nito, ayaw niyang maging pabigla-bigla, okay? Ayaw niyang maging pabigla-bigla. Nagpaplano siya. Ayaw niyang maging, ayaw niyang abusuhin ka, okay? Kasi, alam niya na yung nangyari Alam niya na yung experience niya sa inyong dalawa. Kaya ayaw niyang gumawa ng hakbang na mauulit muli yung ganong eksena, okay? Nag-iingat to. Kasi gusto niya itong mangyari Temperance. Magkaroon ng balance. Na kung saan nakikita ko dito, tinitimbang-timbang niya na yung sitwasyon, pinag-aaralan niya, nagiging siyang matalino or pinag-iisipan niya kung paano siya papasok muli sa buhay mo na hindi mo siya ayawan or hindi mo siya mapahihindian. Ganon. Itong tao mo, nagigitong patient. Kumbaga, yung tipo ba na paisi-isi lang siya kasi ayaw niya magmadali. Ayaw kanyang kunin sa madalian or sabihin natin na ayaw niyang abusuhin ka muli. Ganon. Kasi lumabas ng Temperance, gusto nito yung nasa gitna. Kumbaga, kung papasok siya sa buhay mo, yung tipo na okay ang lahat. Maganda yung mood mo, okay yung mood mo. Kasi humahanap siya ng balanse para sa connection na to. Okay? Kumbaga, humahanap to ng mas malalim na connection sa'yo na kung saan may balanse. Kasi itong tao mo, hindi ito nawawala ng pag-asa na isang araw magiging okay din ang lahat. Ganun siya mag-isip. Hindi halos lahat makaka-resonate ha. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong 14 years. 14 ang date ng birth or pwede rin sabihin merong ibig sabihin yung 14 para sa inyo. Pwedeng ito yung inyong pagkikita ng 14 or pwede rin sabihin na ito yung birth date mo. Okay? Ito na nakikita ko. May 14. Then, dito sa The Hermit, reverse, Virgo energy. Meron ako nakikita ditong 7 of Swords and 3 of Swords reverse. Then, sinabay na Hermit, okay? Nafe-feel ko dito,
Itong person mo, or pwede ring sabihin na ikaw, ayaw mo humanap ng magandang kaisipan para dito sa person mo. Yung iba sa inyo, ayaw, kumbaga napagod, ayaw mo nang humanap ng kaliwanagan para dito sa tao na to kasi kita na eh. Kumbaga, alam mo na para sa sarili mo na may kasalanan siyang ginawa sa'yo. Okay? Pero ganun pa man itong person mo, meron ditong nandaya, dinaya ka, niloko ka. Then yung iba sa inyo, kinuwartahan. Okay? May scam. Kumbaga, meron tong pandarayang ginawa sa'yo na naging malabo para sa yung sitwasyon. Pwede rin sabihin na kaya kang ginusto ng tao na to dahil sa pera, dahil may makukuha siya sa'yo. Okay? Na kung saan confirmation dito sa Seven of Swords na may pandaraya. Kaya lang dito, naging malabo para sa yung lahat. Kumbaga, hindi naging malinaw para sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito na madali ka napasakay ng tao na ito. Naging sunod-sunuran ka. Or pwede rin sabihin, ibinigay mo dito lahat ng attention. Or pwede rin pera. Okay? Na kung saan hindi mo na pag-isipan to. Marami kang tanong. Marami kang mga tanong. Bakit nagawa na ito? Pero ganun pa man nakikitaan ko dito nangyari na to Kaya, yung iba sa inyo, pinagpasa Diyos na lamang. Pero ngayon, hanggang ngayon, may mga tanong ka pa kung bakit nagawa sa ito. Okay? Kumbaga, naandun pa rin yung sakit na nararamdaman mo. Ngayon, nakikitaan ko dito na andito ka ngayon sa healing process na kung saan sinusubukan mong pakawalan to. Itong mga nararamdaman mo. Yung iba naman sa inyo, na-overcome na to. Okay? Yung pag-cheat ng person nila, panluloko sa kanila, na-overcome na nila. And then yung iba naman, na-heal na sa trauma na kinasangkutan nila sa person nila. Kumbaga, naitaan ko dito na nasaktan ka pero dahil lumabas siya ng naka-reverse si Three of Swords, nalisan mo to, okay? Andun ka sa point na nag-healing ka, then yung iba sa inyo, pinatawad na lang yung person nila, okay? Kumbaga, mas umiral sa'yo dito yung pangunawa at tinanggap mo na lang yung katotohanan na wala na yung person mo at hinihintay mo na lamang yung mas malaking oportunidad na parating sa'yo. Kumbaga, nagiging ka ditong mapangunawa sa nangyari at naganap sa'yo. Okay? Tingnan pa natin dito. Meron ditong death reverse. Tingnan na natin kung anong lalabas dito sa death of ayan. Sorry, utal na naman ako. Death of reverse. Lumabas ang strength, Leo energy, and 5 of cups reverse, Scorpio, Cancer, and Pisces. Then death reverse, okay? Kumbaga sa death of reverse, nafe-feel ko dito yung hindi naging kawalan para sa'yo yung mga pangyayari nito kasi bumangon kang muli. Kasi nakikita ko dito yung pagpapatawad mo, ito yung tumulong sa'yo para mas lalo kang lumakas ang loob, lalo kang naging matatag, lalo kang naging matapang, at nag-moving on ka. Then yung iba naman, yung nag-healing ka dito sa 5 of Cups. Tinanggap mo na siya at umaasa ka na merong pagbabago na darating sa'yo na mas maganda. Okay? Nakikita ko kasi mas nakatuon ka ngayon sa moving on and pinatawad mo. Pinatawad mo tong person mo. Dahil sa pagpapatawad mo ito, mas lalo kang tumatag. Okay? Tumatag ka. Tumapang ka. Nagkaroon ka ng self-confidence. Tinanggap mo na rin dito na wala nang new beginning sa inyo ng person mo. Tinanggap mo na lang. Then umaasa ka na isang araw, meron pa rin tao na magmamahal sa iyo ng totoo. Pinatawad mo Kasi nakikita ko dito na mas nagkakaroon ka ng malawak na pangunawa dahil dito sa pangyayari na ito. Mas mainam na pinatawad mo siya dahil alam mo na merong mas higit
na karapat-dapat na ibibigay sa'yo si God, okay? Ito lang nakikita ko, kumbaga yung failure na naranasan mo, ito yung naging kalakasan mo para bumangon kang muli. Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin dito. Meron ka ditong 7 of Pentacles, upright, Virgo, Capricorn, and Taurus. So, meron ditong the High Priestess and the Devil energy. 7 of Pentacles. Excuse me. Pasensya na kung may marinig ulit kayong tahol ng aso. Meron ditong the Devil energy. So, ibig sabihin, meron ditong addiction. I think yung person mo dito, may pagkano siya, obsessed. Okay? Pwede rin sabihin, ito yung nararamdaman ng person mo sa'yo. May pagka-addiction, obsessed. Obsessed sa'yo, okay? Hindi siya makalaya. Feeling trap siya sa sitwasyon. Hindi niya alam kung paano aalisan ito. Pero ikaw, dito ka sa the High Priestess kasi nga naka-moving on ka na dito. Or sabihin natin na mas pinipili na nito yung pagpapatawad. O ikaw, okay? Ito na yung nafe-feel ko dito. Mas sinusunod niya na yung inner voice. Open yung third eye chakra niya. Kumbaga, nagigi siyang subconscious sa mga nangyayari. Kasi ginagamitan niya to ng intuition yung mga nagaganap sa kanya. Nagigi siyang matalino or pwede rin sabihin na malakas ang kutob ng person mo. Okay? Malakas yung kanyang pakaramdam. Kasi andun siya sa the High Priestess energy. O pwede rin sabihin energy mo to. Nagiging ng malakas ang pakaramdam mo at mas nauunawa mo na yung sitwasyon. Tinatanggal mo na tong si the Devil energy. Pero itong person mo, no, may pagkano pa rin siya. May pagka-playful or pwede rin sabihin may pagka-addiction. Addiction sa'yo, okay? Meron ditong 7 of Pentacles. So ikaw, andun ka sa point na nagsusumikap ka. Meron kang binubuo or sabihin natin na mas nakatuon ka ngayon sa iyong hinaharap. Na, alam mo yun, yung magpatuloy ka ulit sa buhay na meron ka, individual. Mas nakatuon ka ngayon sa paglago, sa pag-asenso. Or pwede rin sabihin na meron kang mga inaasikaso. Na kung saan nakikita ko dito na nagbubunga. Naghihintay ka na lang dito. Pwede rin sabihin na meron kang business. Or meron kang trabaho na maganda yung kita na kung saan meron kang gustong mangyari or maganap sa buhay mo. Meron kang mga iniintay, may mga plano ka. Kasi ginagamitan mo ito ng intuition, okay? Yung mga gusto mo, meron kang vision na gustong maganap sa buhay mo. Gusto mo mangyari sa buhay mo. Hinihiling mo to, okay? Then dito, sa King of Wands, and 5 of Cups. Okay? Nafe-feel ko dito sa 5 of Cups. Napatawad mo na to. Okay? Naka-moving on ka na talaga. Confirmation sa 5 of Cups. Lumabas din dito sa 5 of Cups kanina. Yan. Napatawad mo na tong tao mo. Nasa healing process ka na. Kumbaga, nafe-feel ko din dito na tinanggalan mo to. Kasi naumay ka na rin, naumay ka na rin sa person mo. Okay? Kaya nakikita ko dahil lumabas ang King of Wands and Page of Wands reverse. Kumbaga, pag nakikinig mo or kung may nalalaman ka about sa person mo, pinanghihinaan ka. Parang wala kang energy para sa person mo. Mas umaasa ka ng mas magandang mangyayari sa'yo. Kumbaga, na nakikitaan ko dito na nawawalan ka ng interest sa person mo, okay? Knight of Sword. Yung iba sa inyo nawawalan na ng interest sa person nila, okay? Parang boring na para sa yung person mo. Hindi na siya karapat-dapat para sa iyo. Ganon yung energy mo dito. Wow. Lumabas ang The Wheel of Fortune. So, nafe-feel ko dito, meron ditong pagbabagong magaganap sa iyo. Kailangan mo lang tulungan yung sarili mo, okay?
Meron ako nakikita ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Kumbaga, no, merong good luck na parating sa'yo na malaking pagbabago. Destiny mo na makamit ito, okay? Wheel of Fortune. Destiny mo to. Fate mo to na maganap to. Yung good luck na para sa'yo. Kasi, natuto ka magpatawad Natuto ka magpatawad. Hindi ka naggumante sa person mo. Mas pinili mo yung pagpapatawad sa kanya. Then nakikitaan ko rin dito na nag-moving on ka. Tinanggap mo yung katotohanan and umaasa ka na merong malaking pagbabago. At ito na nga, si Wheel of Fortune. Ito na yung parating sa'yo, yung malaking pagbabago. Before, hindi mo makita Nagiging malabo para sa yung sitwasyon. Kumbaga, nakikitaan ko dito na na-stuck ka or sabihin natin na ayaw mong tanggapin yung mga katotohanan or ayaw mong makita yung katotohanan para sa connection na to. Na kung saan, before yon dati yun. Pero ngayon, dahil nauunawa mo na yung sitwasyon, nagiging malawak na yung iyong kaisipan, mas ayaw mo nang ma-repeat yung mga nangyari sa'yo before. Natauhan ka. Then, nakikitaan ko dito sa Knight of Swords. Kasi yung person mo hindi mo siya makitaan talaga na pang eternity or pang matagalan. Kasi itong person mo kasi, meron tong mga pag-uugali na hindi mo talaga makuha or hindi mo magustuhan. Kumbaga, nakikitaan ko dito na meron ditong walang isang salita. Ganun. Dahil doon sa mga pangyayari ngayon, mas pinili mo yung pagbabago. At ito na yung parating sa'yo, yung malaking pagbabago. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Give me more information. Ano yung mensahe para sa'yo? Forgiveness. So, talagang sinasabihan ka dito magpatawad. Kung yung iba sa inyo ayaw pang magpatawad, ito yung mensahe sa'yo, forgiveness, pagpapatawad. Kasi once na nagpapatawad ka, mas gumagaan yung pakiramdam mo Mas nagiging kang malayo sa ganyang pakiramdam. At mas pinapalaya mo na rin yung sarili mo. Dahil sa pagpapatawad, dyan papasok yung moving on, yung maghihiling ka na at magiging malaya ka na sa sitwasyon. At dahil doon, dyan papasok tong Wheel of Fortune. Pagbabago. At magandang hinaharap. Okay? Meron ditong 19. Or pwede rin sabihin birth date mo. 19. Give me more information. So, burden of tears. Kasi once na hindi ka nagpapatawad, ito yung nananalaytay sa'yo, maaalala mo pa rin yung sitwasyon Kumbaga, may pagluha, may pag-iyak pag naaalala mo tong tao na ito. Pero once na napatawad mo to, once na naaalala mo na ito, hindi ka makakaramdam ng iyak luha. Kasi pinalaya mo na yung sarili mo. Okay? Tingnan pa natin. Give me more information. So, reproach. Meron ditong reproach. So, nafe-feel ko dito, na meron ditong 25. Pwede rin sabihin na aalisan mo to. Or pwede rin sabihin na may pagka yin and yang, balance. Balance yung parating sa'yo. Guide. Kasi may mga tukso din na dumating sa'yo, okay? Pero ganun pa man, ginagabayan ka dito sa tamang path. Kasi nasa yung Wheel of Fortune. Kapalaran mo to. At ginagabayan ka dito. Okay? Meron dito, freedom of message. Okay? Malayang mensahe. Pinararating sa'yo. Meron ditong 38 last. Give me more information last. Learning. So, tinuruan ka dito. Pwede sabihin, sinusubukan ka dito. Nasa ganun, once na nalampasan mo tong pagsubok na ito, meron ditong good luck na parating sa'yo. Okay? Meron lang ditong pagsubok. Kaya meron mga tukso, may ahas. Pero ganun pa man ginagabayan ka. Kahit may ahas, merong guide. Ginaguide ka para malampasan mo tong ahas na to. At dahil doon, magiging kang malaya sa sitwasyon. At
matuto ka. Okay? May aral. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.